Sa pagpapatuloy nga po ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, sa cross-examination po na ginagawa nga po ng defense team at ng mga senator judges, nung si Senator Alan Peter Cayetano na po ang nag-cross-examine dito sa witness ng defense na si NBA agent Lotok yata to. Mas nakita po natin dito talaga na etong allegedly threat na ginawa daw di umano ni BP Sara talagang more on propaganda lang. Kasi hindi talaga nila binigyang pansin yung talagang konteksto kung bakit ba nagawa o nasabi ni BP Sara yung threat na ibinibintang nila. Kasi normal naman talaga sa isang tao na kapag mataas yung kanyang emosyon, lalo na kung galit, di ba? May mga nabibitawan siyang salita na minsan talagang hindi naman niya talaga intensyong gawin, pero sinasabi niya lang yun para lang, alam niyo yun, ma-neutralize, masabi natin, para matigil, diba? Kahit paano magkaroon ng alinlangan yung may gustong gawin na hindi maganda sa kanya, which is nga sabi ni BP Sara, may threat din sa buhay niya at sa kanyang pamilya. So, pwedeng gamitin na self-defense, diba? Kumbaga nga sa kaso ng murder, diba, sa kaso ng murder, may mga times diyan na napapawalang sala yung suspect dahil sa depensa na self-defense. So parang dito may tuturing mo rin na self-defense lang yung ginawa ni BP Sara para alam niyo yung kanyang sarili maprotektahan niya. So dito mas lalo lang naipakita ni Senator Alan Peter Cayetano na ang kasong isinasampa nila dito, yung pinaparatang nila rito kay BP Sara, ay more on propaganda at talagang hindi nila binigyang pansin yung pinaka-konteksto po ng threat na sinasabi nila. So ito, panoorin po natin itong ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano na halos hindi na po makasagot itong witness ng prosecution dahil sa mga mali-mali o talagang halatadong ito ay propaganda lamang. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Senator Judge Alan Cayetano, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Sir Presiding Officer, dear colleagues. Susundan ko lang po yung kay Senator Risa, Senator Judge Risa at Senator Judge JV at yung ibang nagtanong sa admission against interest. You stated this already, but just for the record, you viewed the whole video, right? The whole 2-hour video. The November 23, Yes. Sir. Yes. Yeah, that's isang beses, sir. isang beses lang. Yes, sir. Okay. And how many times Dito, isang beses niya lang pinanood yung whole video pero hindi niya pa, kumbaga, dun sa isang beses niya lang na pinanood yung 2 oras na video ni BP Sara, parang ang dating dito alam niya na kung ano yung pinaka-konteksto nung nangyaring sinasabi nilang alleged nga na threat, di ba? So, isang beses niya lang pinanood, pero meron siyang conclusion. times there has the Vice President made admissions against her interest? No, sir, ang tinutukoy ko pong admissions against interest doon sa November 26, sir. No, sabi mo yung November 23 din na ayaw ng defense gamitin contracted, so yung kinausap is also an admission against her interest, di ba? Di, sir, ang sinasabi ko pong admissions against interest, yung November 26 video po, sir. Na sinasabi niyang totoo yun at hindi niya Yes, sinasabi. sir. Okay. Opo. So, doon sa November 23, may nakita ka doon na admissions against interest? Insofar as I'm concerned, na nireiterate niya. Hindi, not reiterate. Siguro, para malinaw, in your mind, or as a lawyer or as an NBI agent, what is an admission against interest? Yun nga po, yung ini-explain ko po kanina. Ito po yung isang bagay na ginawa ng isang tao na... Hindi ginawa, sinabi. Sinabi Kasi ng, it's admission Apo, sinabi ng isang tao na ikakasira niya, but then instead of denying na sinabi niya yon, inadmit pa niya ito, ni-reiterate Okay, niya. very clear yon.
And you and Agent John Mark Kalilong said that the basis of the investigation was the November 23 video, the basis sa inyong affidavit of investigation sa nag-file ng kaso is certain portions of the November 23 video. As well as So- the November, as well as the As well October as 8, other evidence. Okay. Apo. Sa November 23, ilan ang admission niya against interest? Ang sinasabi ko pong admission against interest, This yung is a new November question. 26. This is a new question. If you evaluated well the November 23 video, is there any circumstance in that video that you believe that the Vice President made admissions against her interest? Plain ho yung utterance niya doon, Your Honor. Yung nakita lang ho namin, yung utterances niya. Insofar as I'm concerned, yung admission against interest nangyari nung November 26. Mr. Witness, sagutin niyo na lang ako. Lahat ng admissions are utterances. Yes, sir. Okay? Admissions is verbal. 'Di ba? Hindi to yung parang admission sa court. Pwede mo i-admit yung documentary evidence, pwede yung object evidence, pwede yung statements. When we talk about admissions against interest, especially in context of what we're talking about, may statement na laban sa interest niya. Yes, sir. So tinatanong ko dun sa buong video, meron ka bang nakita? Wala. Yes or no lang yun, meron or wala. O meron at wala, hindi yes or no. Dito makikita mo, hindi na makasagot yung witness eh. So, ibig sabihin, pinanood niya lang yung video ni BP Sara, yung video conference na yon. Pero nakapokus lang sila doon sa threat na sinabi ni BP Sara. Maliban doon, wala na silang pakialam doon sa ilang oras na video na yon. Basta ang pinaka-focus lang nila, doon lang sa pinaka-climax. Hindi nila tiningnan kung ano yung pinaka-konteksto. Kaya hindi siya rito makasagot. Kayo nag-evaluate nun eh. Meron o wala? Admissions against her interest. Yes, sir. The fact na in-utter niya yun. O which one nga? So meron ilan at ano yun? A little leeway, Mr. Presiding Officer, kasi hindi natukoy masyado yung tanong. Senator Judge Alan may proceed. Yeah. So which statement that? That one you're mentioning now. So yung sagot mo meron. Ang understanding ko, sir, nung sinabi ko yan, I'm referring to the November 26, 2024. Mr. Witness, paulit-ulit tayo. Yes, sir. Burahin mo na yung pinag-uusapan natin you're referring to. I'm asking you a direct question. Yes, Sa sir. November 23, meron o wala bang statements na you will consider in your professional as a lawyer and as an NBI agent in charge of investigating this? Meron ba siyang admissions against interest? Ang tinutukoy ko lang po again, Your Honor, yung 26. No, I don't care. Wala po yung 23. I'm sorry. I don't care, Mr. Presiding Officer, kung anong tinutukoy mo. I'm asking you a direct question. November 23, video. Meron o wala siyang admissions against her interest doon? Attorney Lotok, yes, no, I do not know, I do not remember. We're referring to November 23, not 26. Yeah. Napakainaw ng tanong pero hindi masagot. Meron, wala, ilan, meron ba talaga? Napakasimple. Parang yes or no lang pero hindi masagot niya yung tanong. Yeah. I do not know, sir. Ang Oh, you do not know. ang nire-refer ko na... Yeah, don't tell me na. So you do not know. Okay. When she said, kung papatayin ako, may kausap na ako, patayin niyo yung tatlo. Is that an admission against interest? Yes or no? Based on that utterance, sir, yes, I think so. Yes. O kakasabi mo lang kanina, I don't know. Ngayon, yes. O ano pa? Ano pa sa video na yon na admission against interest? Meron o wala? Or I don't know? Yung utterances na yun, sir, Sir, bukod nga doon. to me, sir, yung utterances na yun, that's admission against Sir, interest. klaro na yon. Tinanong ka na ng presiding officer, sagot mo, I don't know. Tinanong kita ng diretso na sa video, biglang you know, biglang sasabihin mo na yun utterance na yon. So ang tanong ko na ngayon, bukod doon, aside from that, Sir, ulitin ko po yung sagot ko. no, Napakalinaw ng tanong. Maliban doon, parang additional, may pa bang additional? Halimbawa, ito yung ulam, pritong manok.
Maliban ba sa pritong ulam na manok, meron pa bang ibang ulam? Yun ang pinaka-basic na tanong eh, 'di ba? Maliban dito sa ulam na to, ano pa bang merong ulam dito? Kasi given na yung manok eh. Tulad ng sinasabi dito na yung pag pagmumura or yung something na utterance daw ni VP Sara. Oo, admitted na nga yun eh. Nakatala na yun. Parang yun yung pinakapritong manok na ulam. Maya maliban doon, ano pa? So, ibig sabihin, wala nang ibang masagot dito kasi nga wala nang iba talaga. Yun lang talaga sila nakapokus doon sa pinaka gusto nilang i-highlight, which is yung threat lang na ginawa ni VP Sara. No, you don't need to answer. Yung sinabi ko po na No, I'm admission asking against you, interest. aside from the utterance, the statement, na kung papatayin nila ako, patayin sila, is there any other utterance during in that video that you would consider admission against In so far interest? as I remember, wala na po yun. Wala na, okay. When the Vice President said, yung pinamigay sa DepEd, isn't that an admission against her interest kung may pinamigay? Siya po yung namigay, sir? O, ikaw ang nanood ng video, ikaw nag-evaluate, ako pa magsasabi sa'yo kung ano laman ng video. Di ba? Pambihira. Pinanood mo yung video pero hindi mo alam kung ano yung tinatakbo ng video. Kumbaga talaga, hindi nila inintindi yung pinaka-konteksto. Basta sa kanila, yung pinaka-splice lang ng video, yun lang doon na magpo-focus. Wala na silang pakialam kung ano yung nangyari. Walang pinagkaiba yan sa nagluluto ka ng sabaw. Bakit maalat yung nilutong, yung lasa ng nilulutong may sabaw na yun? Bakit maalat? So, ang pinaka-conclusion ng nila, sinadya lang nilagyan ng maraming asin yan. Hindi nila tinanong kung kumbaga hindi na sila nag-imbestiga bakit umalat yon. Pwedeng nagkamali na lagay ng asin or pwedeng nadoble yung paglalagay ng asin o kaya yan pala ay napakuluan na at nalagyan ng asin, nalagyan ng uli. Alam mo yung mga ganong circumstances. Pero sila rito kasi nakapokus lang doon sa gusto nilang narrative which is nag-threat nga raw si VP Sara. Anong video? Akala ko ba, tinignan nyo ng mabuti yung video? Bakit hindi mo alam yung laman ng video? DSW, ano yun? Sir, pwede ko pong tingnan yung sinasabi No, niyo. so you do not know what the alaman ng video? Again, tiningnan ko po ang video one time and ang nag-review po ng video yung agent on case. Yes, but you're the agent in charge and you're the one who filed the affidavit. Okay, Yes, sir. next question. Nung sinabing mag-people power, tapos ang sinabi niya, hindi yun yung solusyon. O kung nag-people power, sino magiging presidente? Kung nag-people power at mawawala ang Pangulong Marcos, sino magiging presidente? Siya, sir. Opo. So hindi ba admission against her interest din? Siguro sa interest niya, maging presidente. Pero ang sinabi niya, what? I think so, sir. Okay. So I mentioned So doon mas lalo na baon. Kasi nga hindi nila binibigyan ng konteksto, hindi nila tinatapos yung video. Dahil nga doon sa sinabi lang ni VP Sara na sige mag-people power kayo, dahil ganyan-ganyan, may nabanggit sa people power, idinagdag nila yung kasong sedition. Pero hindi nila sinama yung sinabi ni VP Sara na ayaw niya ng people power. Kaya nga pansinin nyo, sa lahat na nagkaroon ng gathering, rally, ng pagpapatalisik kay Bongbong Marcos, hindi pumupunta si VP Sara. Hindi siya nagbibigay ng statement, ng specific statement. Nagbibigay siya ng general statement niya. Pero hindi siya nag-encourage na pumunta, magbigay ng statement against doon sa kay Bongbong Marcos para sa pagpapatalsik. Never niyang ginawa. Pero isinama nila yung sedition kasi nga gusto nilang lalong idiin lang o lalong mapasama lang si VP Sara dahil sa propaganda nila na si VP Sara ang gumagawa ng destabilization para matanggal itong si Bongbong Marcos at makaupo siya sa kanyang pwesto bilang presidente. So, abangan natin sa mga susunod na araw ng impeachment kung sino pa po ang mga witness na ilalabas ng prosecution at paano sila dudurugin ng defense at ng mga senator judges. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.